halos walang pahinga ang mga ganap sa Kongreso this week. From policy talks na dinala mismo sa mga rehiyon hanggang sa mga desisyong posibleng magdulot ng malaking pagbabago sa bansa. Kaya kung na-miss mo ang mga highlights dahil sa traffic, deadline o life in general, ito ang mabilis at walang emeng recap para sa'yo. Kasunod ng isinagawang public consultations ng House Committee on Suffrage and Electoral Reform sa Cavite, Cebu at Cagayan de Oro na layon dalhin sa mga komunidad ang talakayan tungkol sa panukalang Anti-Political Dynasty Bill, inihayag ni House Speaker Faustino Bogie III na maaaring magsilbing modelo ang mga konsultasyong ito para sa mga susunod pang reforma sa Kongreso. Aniya, mas tumitibay ang batas kapag may bukas na pag-uusap at pakikinig sa mamamayan. Sa kasalukuyan, pinagsasama-sama ng Kamara ang 24 na panukalang Anti-Political Dynasty. Kabilang na ang House Bill No. 6771 na akdanin na Speaker D at Majority Leader Sandro Marcos. Binigyang din ng leader ng Kamara na ang paggawa ng batas ay hindi lamang dapat sa loob ng plenaryo, kundi kasama ang mamamayan. Naprubahan na ng House Committee on Appropriations ang dalawang LEDAC priority bills, ang Presidential Merit Scholarship Program at ang National Land Use Act. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, ipinapakita ng pag-aproba sa dalawang panukala ang maayos na paghahanda ng Kamara na nakaangkla sa konsensus at solidong polisiya. Binigyan din ni Representative Marcos ang pagtutok sa mga panukalang nakatuon sa edukasyon, kalusugan, food security at social protection. Not 1, not 2, not 3, but 4. Ganito nakarami ang inihayang impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. At dahil umabot na nga sa 4 ang nakabinbin na reklamo, kailangan nang mapagdesisyonan ng Kamara kung may sapat na batayan ba ang mga ito para ituloy ang impeachment. Kaya naman, ayon kay Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro, nakatakda ng simulan ng komite sa March 2, 3 at 4 ang pagtalakay sa mga reklamong ito. Pinasinayaan naman ni House Speaker Faustino Bogie III at ng iba pang opisyal ng Kamara ang bagong bukas na Legislative Museum dito sa House of Representatives na matatagpuan dito sa Legislative Library Archives and Museum Building. Layunin ng museo na mapreserba ang kasaysayan ng paglikha ng batas at maparangalan ng historical records na sumasalamin sa serbisyo publiko. Tampok dito ang 8 galleries kung saan makikita ang legislative journey ng mga Pilipino, proseso ng paglikha ng batas at timeline ng lahat ng naging speaker ng Kamara. Pero teka, there's more! Sunod-sunod naman ang isinagawang pagdinig ng mga komite sa Kamara hinggil sa mahalagang panukalang nakatuon sa pangangailangan ng taong bayan. Aprobado na sa Committee on Tourism ang panukalang batas na layong tanggalin ang travel tax na ipinapataw sa mga biyaherong Pilipino. Tinalakay naman sa ginanap na pagdinig ng Committee on Ways and Means ang mga hakbang kaugnay ng excise tax sa tobacco at vapor products, kabilang ang mas mahigpit na regulasyon upang maprotekta ng kalusugan ng publiko, lalo na ng mga kabataan. Sa Committee on Basic Education and Culture naman, aprobado na ang mga panukalang layong tugunan ng kakulangan sa silid-aralan at education crisis sa bansa. Lusot na rin sa Committee on Overseas Workers Affairs ang mga panukalang magpapalawak pa sa paggamit ng Legal Assistance Fund at Action Fund para sa mga overseas Filipino workers na may kinakaharap na kaso. Pagpapalakas naman ng sektor ng agrikultura sa rehiyon ng Bicol ang binigyang importansya sa naging pagdinig ng House Committee on Bicol Affairs and Economic Development. Habang sapat na pondo at kahandaan ng COMELEC para sa unang parliamentary elections sa September 14 ang inaprubahan ng Appropriations Committee. Iminungkahi naman sa naging pagdinig ng Committee on Land Use na bumuo ng Technical Working Group na bubusisi sa panukalang batas na nagsusulong ng mga paraan para maiwasan na ang matinding pagbaha sa maraming lugar sa bansa. Sa layong tugunan ng lumalaking pangangailangan sa serbisyong pangkalusugan sa iba't ibang bahagi ng bansa, inaprubahan na ng Committee on Health ang mga panukalang magpapalawak ng bed capacity sa mga ospital. At panukalang naglalayong magtatag ng National Transportation Safety Board na tutukoy at mag-iimbestiga sa mga pinagmumulan ng mga aksidente sa kalsada ang tinalakay ng House Committee on Transportation. O diba? Mula sa public consultations na inilapit sa mamamayan, mga priority bills na tuloy-tuloy ang pag-usad hanggang sa sunod-sunod na pagdinig ng mga komite tungkol sa edukasyon, kalusugan, transportasyon at kabuhayan. Kitang-kita ang pagtutok ng Kongreso sa mga usaping direktang nakaaapekto sa taong bayan. Ako si Sofia Potenciano ng Congress TV at ito ang House Wrap. That's a wrap. That's a wrap. Wrap, 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 wrap. Tapos na ba siya?